Yun, na magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan naman po natin itong mga nag-arali po. So, nakakamiss lang, no? Yung mga dating mga nag-arali, ng mga nakarang administrasyon ng kay Pangulong Duterte, talagang napakasigasig nilang mag-rally sa kalsada para, alam mo yun, kalimitan ang sinisigaw, di ba? Ah, pababain na sa pwesto, mag-resign. So, yun yung usually naririnig natin sa mga aktivista. Yan yung mga aktivista, yan yung madalas na talaga sumisigaw sa kalsada, na patalsikin kagad yung presidente. So, nakaupo pa lang, gusto nang paalisin. So, yan yung mga namimiss natin sa mga nag-aaraling na realista, yung pag sumisigaw sila ng patalsikin na sa pwesto. Although, ayaw natin yun. Ayaw nating mangyari yun sa isang presidente na mapatalsik. Ang ibig ko lang sabihin na parang nawala kasi yung yung ganong klaseng event dito sa Pilipinas simula nung naupo si Pangulong Marcos. So hindi natin masabi kung ito ba dahil sa political will niya or sa gling niya sa pag-unite ng mga grupo, kasi nga 'di ba unity team. Yan yung naging bukang bibig nila nung panahon ng kampanya, 'di ba, nung bago manalo si Bongbong Marcos. So ngayon, may mga sumisigaw kasi ng Marcos resign, pero hindi to mga aktivista. Ito yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Ito hindi to sinasabi ni Pangulong Duterte, ayaw ni Pangulong Duterte na mag-resign o patalsikin si Marcos sa kanyang pwesto bilang presidente. Ito, ano to, saloobin to ng mga supporter. So walang kinalaman o hindi, kumbaga, hindi ito ipinapanawagan ni Pangulong Duterte. Ito ipanawagan lang ng mga ordinaryong Pilipino na nararamdaman nila na parang itong si Pangulong Bongbong Marcos mukhang kulang or walang kumbaga walang drive para sa pagpapatakbo ng gobyerno natin. So, eto panoorin po natin to, sino-sino ba mga grupo to na gusto nang paalisin si Bongbong Marcos bilang presidente. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Dalawang araw bago ang kanyang State of the Nation address, nanawagan ng ilang grupo na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isinagawang People's Zona sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, iginiit ng mga rallyista na sa 2 taon niyang panunungkulan ay wala namang natupad sa mga pangako ng Pangulo. So ito lilinawin natin itong mga nag-arally na to, hindi ito mga aktivista hindi ito yung mga typical na mga sila Kanato, Anak Bayan, Anak Pawis, Amoy Araw, ano pa bang mga yan, ano bang mga aktivistang grupo na yan. Basta yung mga aktivista na yon, yung mga sinasabi nila ng mga may kaugnayan daw di umano sa NPA. So, hindi po ito yun ibang grupo po ito. Ito yung mga private citizen na kumbaga nararamdaman nila na wala nga nagawa si Pangulong Bongbong Marcos. So, dahil nga itong mga aktivista hindi nag-arally, sila na ngayon yung nag-arally para ipanawagan na mag-resign na si Bongbong Marcos. So, ulitin po natin, ayaw po natin na mag-resign o patalsikin si Bongbong Marcos. Gusto natin matapos yung termino niya. So, tiisin na lang natin yung 3 taon. Total, 3 taon na nakapagtiis na nga tayo ng 3 taon, tiisin pa natin yung 3 taon. Kasi, pag yan, pinaalis sa pwesto niya, may dahilan pa yung mga Marcos na sabihin kaya hindi nila nagawa yung kanilang mga dapat tapusin or para pagandahin yung Pilipinas, kasi hindi nila natapos yung kailang termino. So may dahilan pa. So saka natin sila batikusin kung matapos yung termino niya, kung wala talagang nangyari, saka natin balikan. Kasi kung ganyan paalisin natin, ang hirap din ng parang back to zero na naman tayo. So, kaso hindi naman natin pwede i-please lahat. So, may mga kababayan nga tayo na mga private individual, so na gusto nilang patalsikin or paalisin si Bongbong Marcos dahil nga hindi na nila nagugustuhan kung paano ang yung pamamalakad. So, sabihin natin mali yung direksyon, mali yung mga pulisiyang ginagawa ni Bongbong Marcos. Lalo pang araw tumaas ang presyo ng mga bilihin.
Nagdala pa sila ng mascot na pinangalanang Kokey. Tila patama ito sa Pangulo na dati ng pilit isinasangkot sa illegal na droga. So yun, siyempre Kokey, parang malapit sa ano, 'di ba? Malapit dun sa puting pulbos yung cocaine. So, ako baka maano tayo rito. So yun, parang ikinukunik nga nila doon. So yun nga, mahirap na magsimula uli kapag pinatalsik kasi si Bongbong Marcos. So, sabi ko nga kanina, gaya nga nabanggit ko, nakatiisa tayo ng 3 taon eh. Konting tiyaga na lang, matatapos din yung termino niya. Yung nga lang, talagang kailangan nating kalampagin ng todo, o kailangan talagang, kasi parang manhid na rin kasi si Bongbong Marcos sa panawagan ng taong bayan. So parang ang nangyayari kasi rito, mali, kumbaga iba yung nakikita niya sa sinasabi sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya. Tulad niyan, yung mataas na presyo ng bilihin. Sinasabi nga nila na bumaba daw yung inflation ng 3%. Eh ang tanong ba doon, sino ba yung mas nakakaramdam ng pagbaba ng inflation na sinasabi nila? Eh hindi nga nararamdaman yun ng mga ordinaryong Pilipino dahil nga mataas pa rin yung presyo. Di ba? Tulad nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang presyo lang ng bigas na, sabihin natin yung medyo okay, is nasa 45 pesos. Eh ngayon, 55 pesos. So, sa loob ng 3 taon na nawala si Pangulong Duterte, 10 piso yung itinaas per kilo ng bigas. So, malaki po yun kung kala nyo maliit na bagay yung 10 piso na yun. Malaki po yun. Kung araw-araw ka bumibili, na 10 piso yung difference. Malaki yun. Imbis na natipid mo yung 10 piso sa isang buwan, magkano yun? 300. So, marami ka ng, paano, medyo makakadagdag ka na dun sa sa mga pang-araw-araw mo. Diba? Andiyan, makakabili ka ng mantika, makakabili ka ng asukal, diba? Doon sa 300 na yun. So, yun yung, ito yung hinihingi kasi ng, kumbaga, ito yung, pinaka parang barometer natin dito sa Pilipinas kung masasabi ba nating umaasenso ba or kung sabihin natin may pagbabagong nagaganap sa Pilipinas, pero dahil nga malapit nga to sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino, hindi ito yung nagiging sukatan natin na siyempre tumaas yung presyo, so nahihirapan. So mas ramdam ng Pilipino na naghihirap talaga. So, dahil doon, so napapagod na yung mga kababayan natin. Kaya pinapanawagan na ganito na mag-resign na si Bongbong Marcos. Gusto na kagad nilang palitan. Parang frustrated kasi, di ba? Na mangangako na 20 pesos yung kilo ng bigas. Although sinabi naman daw niya na hindi naman daw niya pinangako yung sabi niya, pangarap lang daw niya na magkaroon ng 20 pesos na bigas. So, ginawa ng paraan, kaso hindi pa rin 20 pesos, 29. Tapos piling-pili pa yung mabibilan mo ng bigas, tapos may schedule pa. So, band-aid solution. So, para lang mapagtakpan yung mga ipinangako niya, eto nangyayari na hindi pa rin, kumbaga, hindi kasi pangkalahatan yung makikinabang dun sa ginagawa nilang proyekto. Tapos talagang, base na rin sa kanila na parang wala nang direksyon yung takbo ng bansa natin. So, kumbaga, ito parang pili lang yung yung mga nakakaramdam ng sinasabi natin ng kaginhawaan. So, ang tansya natin diyan, mas nakakaramdam diyan, yung mga negosyante na hindi kumita nung panahon ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Dahil nga siyempre, kumbaga, kay Pangulong Duterte mas inuuna niya yung mga mahihirap na kumbaga ito, may mga pera na to Samantalang yung mga mahirap nating kababayan, siyempre, yun yung mas pinaprioritize ni Pangulong Duterte na maka-avail ng mga murang bilihin para hindi, kumbaga, makakain ng maayos, walang magutom na Pilipino. So, kahit naman na sabihin natin na hindi naman 100% talaga na natugunan yung kahirapan, pero at least nung panahon ni Pangulong Duterte, nakaka-survive ng kumbaga, hindi siya ganun kahirap tulad ngayon. Na talagang ramdam mo yung taas ng bilihin. So, yun po, abangan natin sa darating na SONA kung ano yung mga ibibida ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ito ba may i-address niya dun sa SONA sa report niya.
Kasi magre-report na siya diyan. So, tingnan natin kung masasama 'tong, sinasabi nating, yung mataas na bilihin, yung inflation na sinasabi na ibinibida kasi nila talagang bumaba daw yung inflation. So, ewan ko, kung talagang bumaba, baka sinasabi lang nila yun para ano, para magmukha lang na may ginagawa yung administrasyon natin. So, antayin natin sa SONA kung lalabas lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.